Nakakatakot nga rin bumaba din eh. Wala kasi tayong GoPro pa. Kaya ang ating camera ay hawak. Ay di utay-utay tayong uusot pababa. Sa itaasong pwesto nating are ay di yan. Kita natin yung kabilang side na ng ilog. At naandun sa banda-banda roon yung ginagawang tulay nila. Slow motion lang tayo. At nakakatakot nga. Ang dumaan din eh. So bago pala tayo makalusong mismo doon sa kinukurbahan na yon, ay dito na ang landing nung ginagawang tulay. Diyan sa landing na yan, aahon lang ho kayo ng kaunti din eh. At supposedly ito naman, ito na yung supposedly na landingan ng tulay galing dun sa kabila. So meron ho tayong kurbada diyan galing itaas. Ito, dito tayo bababa. At pag naayos na yan, edi liliban na lang tayo diyan, ano. So mula sa baba, akyat tayo dito ng konti. Ayan, ito na po yung magiging landingan ng ating tulay. So papatungan na lamang yan siguro ng sahig mismo. Ilang panahon na lang matatapos na rin ho ito. Magdali-dali na ang dumaan din sa Balanga Katandala Bridge. Ang pangalan no ng project na ito ay Convergence and Special Support Program Basic Infrastructure Program, Access Roads and or Bridges from the National Roads leading to major strategic public buildings, facilities, construction of slope protection along Balanga Road going to Katandala Bridge, Municipality of Ibaan, Batangas. At ang halaga naman ho niyan ay 96 million. Yan, Ibaan, Batangas. Name contractor Jasmine Construction Corporation. Date started August 4, 2024 at ang kanyang contract completion date is April 3, 2024. Implementing agency DPWH 4 District Engineering Office at ang source of fund ay 2023 General Appropriations Act. Okay, so galing to sa Department of Public Works and Highways. August 4, 2023 and April 3, 2024. So sa side na to ay meron silang nilagay na riprap ba ang tawag natin dyan. So yan o, ang ating mga poste-poste ng ating tulay. At doon sa kabilang side na yon ng landing, medyo matibay itong mga part na to ha. Ang lalaki ng bakal. So far ay ito na ho ang nagagawa dito sa tulay natin. Mabilis-bilis rin talagang gumawa yung mga contractor natin dito ha. Meron na itong dalawang column na to, pero meron pa mga improvements sila nilalagay dito. So meron pa dyan mga workers. At yan, so yung pinaka-wall na yan, so dyan na yung kadugtong ng kabilang side. So nabalitaan natin ay pansamantala daw ay siguro darating sa banda-banda dyan ay i-close muna itong area na to, itong daan na to para maitaas ito. Kailangan kasing itaas itong mga columns na to eh. Dito yan sa ibabaw ng ating tulay. So meron pa ring work area dito sa part na to. Bababa tayo ng konti dyan sa part na yan. Ito yung site pagbaba natin. Sa baba ng ilog, naglagay sila ng culvert para makaikot-ikot sila dyan. At yung tubig kulay brown. Kulay brown na oh, bumubula-bula na. Tapos yung mga columns na ilalagay, hindi ko lang kung anong tawag dyan eh, pasensya na kaya columns yung sinasabi ko. So ito ay galing sa Frandel Construction and Development Corporation. Kasamahan niya siguro yan yung mga nandun na pinakita natin kanina. Akit tayo dun sa kabilang side. Tingnan natin kung anong view ang makikita natin doon. Siyempre ang ating The Great Santiago. Ito na yung sa other side, umakit tayo sa kabilang side, umahon tayo. So from here, ito na ang kanyang kadugtong. Medyo mababa na yung part niyan, hindi na masyadong kahigpit na ganong katarik katulad dun sa kabila. So pag galing naman kayo dito, dadaan tayo sa tulay. Ang problema natin, medyo matarik pa rin yung part na yon. Kasi dun sa part na yun maglalanding, di ba? Doon tayo galing kanina.
So paglabas nyo dyan, kakaliwa, naku, medyo matarik din yung part na yan. Pero the good thing pa rin is, yes, hindi na tayo lulusong na ganito kalalim papunta dito at makaliban ng Balanga Katandala and vice versa. Okay, so yun na ho muna ang ating update dito sa tulay ng Balanga Katandala. Ay naulan-ulan na ho, tayo aahon na rin muna. Kanina talaga tayo nagpatilalan talaga ng ulan bago tayo dumiretso. Ay ngayon inaulan na naman, ay di tayo aahon na. At paalala lamang ho sa mga aahon at lulusong, ay pagkaho din sa part na rin talagang kailangan ay magbibigayan tayo para magkalusutan. Ingat ho sa biyahe.